pinakamainit na balita ngayong araw ng linggo. Paggawaan umano ng loose firearms sa Quezon Province, bistado. Sa kabila ng babala ng Energy Department sa di-autorisado at hindi nakaschedule na taas presyo ng produktong petrolyo, ilang gasolinahan sa probinsya nagtaas na ng presyo. Ilang shipping lines nagtaas pasahe na rin. Sa mga nagpaplano magbakasyon sa darating na tag-init, PNP may babala kaugnay sa mga pegging accommodation at staycation online. At ngayong International Women's Day, ilang Pinoy pinulsuhan tungkol sa batas kontra catcalling at ibang uri ng pambabastos sa babae. Nakatuto kami. Magandang hapon po. Walang takas sa operasyon ng pulisya sa Quezon ang isang lalaking sangkot umano sa pagbubuo at pagre-repair ng mga di-lisensyadong baril. Nahuli ang suspect sa kanyang repair shop. May nakumpiska sa kanyang submachine gun kit, 2 pistol at iba pang parte ng mga baril at bala. Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video na ito ng Regional Intelligence Division 4A, makikita ang minimwestra ng isang lalaki ang isang baril sa undercover na polis. Sumbong ng mga concerned citizen, sangkot ang lalaki sa pagbuo at pag-repair ng mga loose firearms. Ang surveillance video na ito ang naging susi para makakuha ng search warrant ang pulisya at salakayin ang bahay nito sa Candelaria, Quezon. Search warrant po ito, search warrant. Search warrant po yan. Lahat po ng kasulok-sulukan po ng inyong bahay ay hahalugugin po. Bala ng 22. Ito po, may bala po sa katawan. Oh. Ito po, nakuha po sa bulsa. Kita po sa ano. Bala ng 22. Sa kay tatay po ito. Ang suspect, tinangkapang itago sa mga pulis ang isang kahon ng bala sa kanyang damit. Ikaw ay may karapatang manahimik, ano? Lahat ng iyong sasabihin ay pwedeng gamitin, pabor o laban sa iyo sa lahat ng korte dito sa Pilipinas. Nang simulan na paghahalugog sa work area ng bahay, Mga parts ng baril po. Oh. Investigador! Ito po, oh. Bisigador. Pang 22 to. Ito po. Oh. Kabahad. Merong shooting incident somewhere sa Quezon. Ang source pala ng mga firearm is dito sa isang bayan din sa Quezon. nakumpiska sa operasyon ang isang submachine gun kit para sa kalibre 22, 2 pistola, parts ng iba't ibang baril at mga bala. Pwedeng ibenta niya, no, sa mga magiging hold-upper o kaya magiging gun for hire. No, so wala na silang magagamit ng mga firearms na ngayon dahil atin pong nahuli yung tagagawa nila ng mga baril. Wala pang payag ang suspect na naharap sa paglabag sa Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Samantala, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagtatayo ng high-rise residential units para sa mga nasunugan sa Quezon City kamakailan. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, nakikipag-ugnayan ng LGU sa National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development para malaman kung ano ang gagawin sa bahaging nasunog. Isinusulong daw ng LGU ang in-city housing para sa mga residente. Nananatili sa iba't ibang evacuation center ang mga nasunugan. Nagbigay ng pagkain at modular tents ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, naglagay ang QC Veterinary Department ng pet holding area para sa mga alaga ng mga nasunugan. Sa mga nagpaplano ng kanilang bakasyon, doble ingat po sa mga nag-aalok ng sobrang murang bakasyonan online. Baka scam yan. Ang tips ng pulisya para hindi maloko, alamin sa aking pagtutok. Summer is waving and the beach is calling. Kaya naman si Leslie Hetot excited na sa bagong resort sa Batangas na target nilang puntahan ng kanyang mga kaibigan. At tulad ng marami sa atin, ang mga bakasyong ganito talagang pinag-iipunan ni na Leslie. Kaya naman masinsin sila kung mag-research at magplano. Isa sa mga paraan nila ng mga kaibigan para matiyak na sulit ang gasto sa bakasyon ang pag-check sa mga review at comments sa napupuso ang destinasyon. We read comments kasi sa isang post. Tapos yung comment na yon, yung nag-comment, minsan pini-personal message namin through Facebook
social media kung legit ba yung comment nila dun sa beach resort na yon. Hindi lang isa, kumbaga marami din. Very good yung ganyang pag-iimbestiga kung legit ang bakasyon ng pupuntahan ayon sa PNP Anti-Cybercrime Division. Lalo't ngayong magsa-summer na at paparating na rin ang Semana Santa, inaasahang dadami pa ang nauusong vacation scam. Yung tinatawag po nating vacation or accommodation scam po ay karaniwang ginagawa po ng mga cybercriminal sa pamamagitan po ng pag-post ng mga fake staycation or resort offers po. Sa unang 2 buwan pa lang ng taon, 29 na reklamo na ang natanggap ng PNP-ACG mula sa mga na-scam ng peking accommodation at staycation offer online. Ilang mga red flag ika nga o mga senyales sa maaring scam ang isang alok na accommodation kung ito'y too good to be true o di hamak na mas mura kumpara sa mga kahalintulad na resort. Pwede rin mag-check sa LGU kung totoo ang nasabing lugar o hotel, kung may address ba ito at telepono, at kung ito'y rehistrado. Agad din magduda kapag tila nagmamadaling maningil ng down payment ang katransaksyon. I-check din ang mga larawang ginagamit na pang-akit dahil maaring peke o nakaw na larawan lang yan mula sa ibang website. Sakali namang mabiktima, payo ng PNP-ACG. Mahalaga pong itago natin lahat ng evidence po, tulad ng screenshots ng conversation, resibo ng bayad, account details po ng scammer po, at yung mga link ng pages po or mismong account po na ginamit ng scammer po. Nagpaalala po ang Energy Department sa kung hanggang magkano lang dapat ang presyo kada litro ng petrolyo bago ang nakaambang oil price hike sa Martes. Pero sa isang gasolinahan sa Aurora, halos 100 piso na ang litro ng diesel. Na ayon sa may-ari nito, ay dahil umano sa mataas din nilang kuha sa supplier. At mula sa Quezon City, o mula sa Quezon, nakatitipay si Darlene Tay. Darlene? Pia, hindi nawala ng pila sa buong maghapon yung ilang gasolinahan dito sa Quezon City, tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa Philcoa. Dahil yan sa pagkukumahog ng ilang motoristang magpagas bago yung panibagong dagdag singil ngayong linggo. Yung ilang gas stations tuloy na ubusan ng langis. Patuloy ang gantihan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. At bukod sa mga nasasawi, apektado rin ang digmaan ng langis sa gitnang silangan. Ilang oil facilities ang tinatarget o nadadamay sa mga pagsabog. Paralisado rin ang paglalayag partikular sa Strait of Hormuz, ang kipot sa Persian Gulf na kontrolado ng Iran. Dahil walang makalayag na mga tanker ng langis, patuloy ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo na dama rin sa ating bansa. Kaya mahigpit na abiso ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis, mula March 6 hanggang bukas March 9, hindi dapat lagpas sa 76 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang diesel dapat hanggang halos 70 pesos lang at ang kerosene di dapat hihigit sa 100 pesos. Babala ng DOE, bawal ang hindi otorisado at hindi nakaschedule na taas presyo sa petrolyo bukod pa sa hoarding at iligal na bentahan ng langis. Hinikayat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng publiko na i-report sa otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtaas presyo. Para matiyak na nasusunod yan, may mga pulis na nag-iikot sa ilang gasolinahan ayon sa post ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero sa gasolinahang ito sa Aurora, ang dating 58 to 63 pesos kada litro ng gasolina at diesel, pumalo na ngayon sa 73 to 97 pesos. Paliwanag ng may-ari, wala raw silang control sa presyo dahil nakadepende sila sa presyong ipinasa ng mga supplier. Ang pagtaas po ng presyo ay beyond control po yan ng mga retailer na katulad namin. It all comes down from the distributor. Sila po ang nagko-control ng presyo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ng DOE kaugnay rito. Sa Quezon City, 3 gasolinahan sa Commonwealth Avenue ang naubusan na ng langis. Sa isang gas station sa Fairview, puro 00 na ang nakalagay sa price board, maliban sa isang klase ng gasolinang may natitirang supply. Wala na po kami ma'am, diesel po and then 91 po, unleaded po. Meron po kami ngayon ma'am, 95 na lang po tayo. Opo. Isa na lang. Pagtitiyak naman ng Bureau of Customs, 2 buwan pa naman po yung ating supply. Hindi dapat tayo kabahan kagad. May kakayanan naman po kaming bisitahin yung ating mga warehouses po o yung depot na tinatawag ng mga oil companies upang mabigyan po namin ng kaalaman din po ang mga taga-Department of Energy. Magsasama-sama po kami
upang hindi po magkaroon ng artificial shortage. Sa ngayon, tumitingin na raw ng mga alternatibong pagkukunan ng petrolyo ang pamahalaan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman naghain ng resolusyon sa pagbuo ng task force na magbabantay sa presyo at supply ng petrolyo. Pia, kanina lang nagkaroon na ng supply yung mga gasolinahan na nakuna naming naubusan na, pero hindi pa rin lahat ng klase. At sa mga inikutan naming gasolinahan, Pia, dito sa Quezon City, bawal yung pagbili ng langis na ilalagay doon sa mga drum o malalaking container para maiwasan yung mga nag-hoard. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. At susunod, 2 sugatan sa suno sa mahigit 50 bahay sa Cebu City. Misis ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinagmulta dahil sa traffic violation. At hot air balloon na may sakay na 2 tao sumabit sa cell tower sa Amerika. Paano kaya sila naibaba? Kuya Kim, ano na? Tutok lang sa 24 Oras Weekend. Sa bawat proyekto ng pamahalaan, bawat pisong inilaan nararapat lamang bantayan. Saan nagsisimula ang korupsyon? Sa mga flood control projects. Mula sa flood control projects hanggang sa mga pagdinig, nangunguna ang GMA Integrated News. Masinsinan ang pagsusuri, nagbabantay, naninindigan. 80 na ako eh! Araw-araw baha! Puro magnanakaw. Ito ang Pantay Kaban ng Bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga balitang hindi mo na kailangang hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast, Balita na pwede mong dalhin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Basilan Encounter. 7 oras na trap kami sa gitna ng bakbakan ng militar at pwersang kanilang tinutugis. Pero nagawa pa rin naming maihatid ang tamang balita. Kahit na ang isa sa amin, tinamaan, nasaktan. Nilamon na apoy ang mga bahay sa Barangay Kasambagan sa Cebu City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagliyab ang isang transformer ng poste. Nadamay ang isang bahay at inabot ang tangke ng LPG sa loob nito kaya sumabog. Mahigit 50 bahay ang natupok. Halos 4 milyong piso ang halaga ng napinsala. 2 ang naitalang sugatan habang mahigit 70 pamilya ang apektado. Bukod sa lakas ng hangin, iniimbestigahan din kung sanhin ang pagkalat ng sunog ang pagdaloy ng apoy sa koneksyon ng kuryente. Nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon ng iba't ibang kontrabando, gaya ng mga smuggled na sapatos, pati mga hindi na-prosesong mineral ore. Nakatutok si Darlene Kai. Pinabuksan ng PNP Highway Patrol Group ang baletang karga ng pinara nilang sasakyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pinara ang kotse dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Nang hinga ng mga papeles, biglang tumakbo ang sasakyan kaya hinabol. Doon na nadiskubre ang dala nitong kontrabando. Ito po pala ay may dala-dala po na hindi po baba sa 450 rims na mga undocumented or illegal mga smuggled cigarettes. Nasa 1.6 million pesos ang halaga ng mga sigarilyo na tingin ng HPG ay mga tira pa ng mga nasabat na illegal na sigarilyo sa Pampanga at ibabagsak sa mga maliliit na tindahan. Bistado naman sa isang bodega sa Pampanga ang nasa 25 million pesos na halaga ng smuggled footwear. Walang inabutang tao sa bodega. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bodega.
Unprocessed mineral ore naman ang nasabat sa isang truck sa Surigao. Sinita ng PNP Highway Patrol Group ang truck dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Walang naipakitang dokumento ng sasakyan ng driver. Nang tignan ng laman ng truck, doon na nakita ang mga unprocessed na mineral ore na dadalhin sa Davao. Driver lang po ang nahuli po natin dyan. No? Yes, ang naharap po yan sa Reklamong Republic Act 7942 o rin tinatawag po nating Philippine Mining Act of 1995. At sa isang banda rin po, no, siya rin po matitikitan dala nga din po ng pagkakagamit po niya ng improvised plate. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Abot langit ang pangamba ng mga rescuers sa Amerika na aksidenteng sumabit sa isang cell tower ang isang hot air balloon na may sakay na 2 tao. Ligtas kaya silang naibaba? Kuya Kim, ano na? Buwis-buhay na inakyat ng mga rescuer ang cell tower na ito sa Texas sa Amerika. Sa taas kasi ng tore, may sumabit na hot air balloon na may sakay na 2 pasahero dahil nasa 920 feet ang taas ng cell tower o katumbas ng 80 hanggang 100-story building. Ang pag-rescue ng mga biktima, pahirapan. Para ligtas na maitawid ang mga biktima mula sa balloon papunta sa tore, gumamit ang mga rescuer ng tali at harness hanggang sa ligtas nilang nababa ang 2. Ang kanilang high-angle rescue, success! Ang hot air balloon ay isa sa pinakaunang paraan ng paglipad ng tao. Nagsimula ito noong 18th century sa France. Eksperimento ng magkapatid na Joseph Michel at Jacques-Étienne Montgolfier. Ang pinakaunang hot air balloon gawa sa papel at tela. May ideya ba kayo kung paano nakakalipad sa ere ang isang hot air balloon? Sa ilalim ng mga balloon, may burner na gumagamit ng propane gas. Kapag sinindihan ito, umiinit ang hangin sa loob ng balloon. Kapag ang hangin sa loob ng balloon ay mas mainit at mas magaan kaysa sa hangin sa labas, umaangat ito pataas. At pag gusto naman ng pilotong bumaba, pinapatay o binabawasan lang ang apoy. Lumalamig ang hangin sa loob, kaya nagiging mas mabigat ang hangin at unti-unting bumababa ang balloon. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Naglayag sa dagat ang halos 100 mga bangka bilang bahagi ng kapistahan sa Bugay, Cagayan. Sa Nueva Ecija, dinaos din ang pista bilang pagpupugay sa masisipag nating magsasaka. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Dumating sa baybay ng Bugay sa Cagayan, sasabay-sabay na paglayag ng halos 100 bangka para sa Baybay Festival 2026. Nagsimula ang parada sa Sabangan at natapos sa isang pamosong beach doon. Layo nitong ipakita ang kahalagahan at kagandahan ng dagat at magpasalamat sa masaganang biyaya ng dagat sa mga mangingisda. Ipinamalas din sa pista ang mga ipinagmamalaking putahe ng Bugay gaya ng isdang bulong unas, binagoongan at sisig. 2,000 kilo ng isda ang libreng ipinamahagi sa mga bisita. Sa Talavera, Nueva Ecija, 15 grupo ang nagpasiklaban sa street dancing sa pagdiriwang ng Hugas Kalawang Festival 2026. Sinisimbolo nito ang pagtatapos ng trabaho ng mga magsasaka sa bukid. Tampok din sa mga sayaw ang hirap na pinagdaraanan ng mga magsasaka at masaganang ani sa tulong ni San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. Malaking tulong nila ang mga ganitong aktibidad sa turismo ng lalawigan. Winner ang lahat dahil sa huli, nag-uwi ang bawat kalahok ng tig 60,000 pesos mula sa lokal na pamahalaan. Para sa GMA Regional TV at Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Huwag palampasin, kilos protesta sa Maynila na uwi sa Tulacan. At David Licauco, paano nga ba nag-training para sa sinalihang fitness competition sa Taiwan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng 24 Oras Weekend.
Huwag mahuhuli sa balita online. Join the millions of users of GMA News online app worldwide. Get the latest news, access exclusive stories, watch video reports, and live stream all in one app. Go to Apple App Store or Google Play Store. Search for GMA News. Look for the official app by GMA Integrated News and GMA New Media. Install and get started. From news to lifestyle to sports, we've got everything for you. Huwag mahuli sa balita. GMA News online app. Balitang maaasahan. Nasa kamay mo na. Yung Marawi Siege, lakas loob nating napasok. Mula simula hanggang sa matapos, naroon ang inyong lingkod. Nakita ko kung paano napalayas, na-displace yung mga kababayan nating Maranao, kung paano napagsamantalahan yung kanilang mga karapatan at mga ari-arihan, paano nagbuwis ng buhay, pati na yung mga puwersa ng gobyerno, ang mga sundalo, ang mga pulis, anumang klase ng peligro na aming susuungin, patuloy naming gagawin isa sa katuparan ang aming tungkulin na maihatid sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo ang mga impormasyon at balita na kanilang kinakailangan. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kung kailan malapit na po ang Semana Santa at inaasahang maraming babiyahe, nagtaas po ng pamasahe ang ilang shipping company dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. At may ilang biyahe rin ng barko na nagbawas muna ng mga biyahe para raw makatipid sa krudo. Nakatutok si Darlene Kai. Sa kapuluang gaya ng Pilipinas na marami ang umaasa sa mga barko, masakit para sa ilang pasahero ang pagtaas ng pamasahe ng ilang shipping company. Sa Cebu City, nag-anunsyo ng pansamantalang fare increase ang ilang shipping company. Merong epektibo ngayong araw, meron ding simula ngayong Lunes. May mga anunsyo rin ng pansamantalang suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, bagamat karapatan ng mga operator na ayusin ang kanilang mga passenger at cargo rate alinsunod sa Republic Act 9295, may patakaran dapat para rito. Pwede ang hanggang 20% na taas pasahe pero sa gitna lamang ng krisis at dapat maaga ang pag-abiso. Kailangan po nila na inform ang Marina at ang publiko, kailangan po ng publication pag ang trading route ng isang barko ay sa interregion, dapat yung mga affected na mga regions ay kailangan po nilang magpaskel doon ng mga new rates po nila. 2 weeks po ang requirement ng publication for upward rate adjustment. At bukod sa taas pasahe ayon sa Marina, dapat mag-abiso rin agad ng bawas pasahe ang mga shipping firm oras na magbawas presyo ang krudo. Kailangan din po nilang mag-pause ulit
ng adjusted rates. Ito na po yung bumabang rates, pero it will take effect immediately. Sa Batangas, may shipping company na magtataas ang pamasahe sa Roro sa rutang Batangas-Calapan simula March 23. May taas pasahe rin sa iba pang ruta. Maaga man ang abiso, dismayado pa rin ang ilang pasahero sa Batangas Port. Masyado siyang mabigat sa bulsa, pero wala namang choice. Ang jeepney driver namang si Jesus nag-aalala sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Noong isang linggong araw, 500 piso kada araw na agad ang natapyas sa arawan niyang kita. Ano pa raw ang matitira kapag may panibagong dagdag singil? Tigil muna biyahe pag hindi na kinaya. Dahil? Wala nang kikitain yun. Apply muna sa ibang trabaho kung anong pwede. Ang grupong Manibela ipoprotesta sa linggong ito ang patuloy na taas presyo ng langis. Kung ganito po lagi ang pahayag ng ating gobyerno nang wala pong solusyon na nakikita, kasi parang inaabangan na lang natin na tumaas at pasanin yung hirap nitong dulot ng giyera sa Middle East. Sabi nila, panahon na raw para sa pisong provisional fare increase. Bakit pa naman kami bibiyahe, mamamasada kung malulugi lang din naman po kami. Sana maunawaan ito ng ating mga kababayan. Okay lang kasi malulugi naman yung mga driver natin kung hindi sila magtataas ng pamasahe. Mabigat din po kasi wala naman kami magagawa. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga oil company para sa pagpapatuloy ng fuel discount program sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga PUV driver, TNVS driver at delivery riders. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pag-uwi ng mga Pilipinong naipit sa gitna ng krisis sa Middle East. Isang kababayan naman natin sa Qatar ang sugatan ng tamaan ng shrapnel. Ang Department of Migrant Workers naglabas ng babala sa mga tripulante para iwasang dumaan sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Nakatutok si Jamie Santos. Gumuhit ang mga missile ng Iran sa ere ng West Bank at Jerusalem sa ikalawang linggo ng pakikipagpalitan nila ng atake sa Israel at Amerika. Ang mga pag-atake pilit na sinasalag ng puwersa ng Israel. Dumadagundong din ang mga pagsabog sa Lebanon. Bago yan, tinarget ng Israel ang ilang bahagi ng Central Beirut kung saan isang apartment ang tinamaan. Mahigit 200 na ang nasawi sa Lebanon simula nang mag-airstrike ang Israel sa mga lugar na kontrolado ng grupong Hezbollah. Kasunod yan ng pag-atake ng grupo sa Israel bilang ganti sa pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran. Babala ng Israel sa gobyerno ng Lebanon, patuloy na madadamay ang buong bansa kung hindi nila makokontrol ang Hezbollah. Ramdam din ang tensyon sa iba't ibang bansa sa Middle East, tulad sa Kuwait, kung saan nasunog ang gusali ng social security dahil sa drone attack ng Iran. May mga napinsala ring infrastruktura sa Dubai. Ngayong araw, balik bansa ang 61 OFWs mula Dubai, UAE dahil sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Sa Doha, Qatar, isang Pilipino naman ang nasugatan ng tamaan ng shrapnel mula sa na-intercept na missile. Ligtas na ito at nagpapagaling. 29 na Pilipino ang pansamantalang pinatuloy sa mga temporary accommodation matapos lumikas mula sa kanilang tirahan dahil malapit ito sa mga danger zone. Sa Tel Aviv, 35 Pilipinong pilgrims at turista ang tinulungan ng embahada para makatawid ng border patungong Egypt at Jordan. Patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno sa mga Pilipinong turista na stranded sa iba't ibang lugar sa Middle East. Sa ngayon, 82 sa mahigit 100 stranded na mga Pinoy sa Jordan ang pauwi na ng Pilipinas. 31 Filipino tourist ang nasa Amman pa. Samantala, pinirmahan ni Secretary Hans Kakdak ang Advisory No. 11 Series of 2026 na nagtatakda sa Persian Gulf at Strait of Hormuz bilang War Risk Operation Area o War Risk Zone. Ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino at hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras.
Nagkatensyon sa kilos protesta ng mga militanteng grupo ngayong International Women's Day. Sinubukang makalapit ng mga ralista sa US Embassy. Hinarang po sila ng mga pulis at panawagan ng mga ralista ang pagwawakas ng gera sa Middle East at pagsugpo sa pambabastos sa kababaihan. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pagbati at papuri si Pangulong Bongbong Marcos para sa kababaihan. Tiniyak niya ang anyay commitment ng administrasyon na napakikinggan, iginagalang at nabibigyan ng kapangyarihan ang kababaihan. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte na magkaisang itaguyod ang isang kinabukasan kung saan ang bawat Pilipina ay may dangal na mamuno at ang mga babae ay may oportunidad at hindi lamang mga tungkulin. Up next, David Licauco, paano nga ba nag-training para sa sinalihang fitness competition sa Taiwan? Yan at iba pang abangan sa 24 Oras Weekend. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA Integrated News live stream. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Para sa taong bayang gutom sa balita, bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel at Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Bilang reporter na assigned sa political beat, maingat kong inire-report yung mga expose, mga investigasyon at yung sagutan ng iba't ibang panig na hindi na-impluwensyahan ninuman. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ako nga pala si Miss Ria Lynn D.S.P. Juan. Sign name ko. Ako ay 7 years na nagtuturo dito sa PSE, Philippine School for the Deaf. Sa church namin kasi meron na mga deaf kung saan nagtuturo din kami for Sunday school. So, naisip ko and maybe yun na rin yung naging way ni God to become a teacher for the deaf. Ang dami palang mga deaf na kailangan ng tulong. So, ako, nag-decide na rin ako na maging teacher. So, nag-aral ako mag-aral ako ng sign language para din makatulong sa kanila. In the first place, para maintindihan ko rin sila kung saan ba sila nanggagaling, ano ba yung culture nila. Problema natin dito sa mga deaf community kasi because hindi nga sila nakakarinig. So mahirap sa kanila na kapag merong announcement through talk, hindi naman nila naririnig. So nadidelay yung pagbibigay ng information. Nagpapanik na ang lahat pero sila Walang lusot kay MMDA General Manager Nicolas Torre III maski ang kanyang misis na nagkaroon ng paglabag sa batas trapiko. Sa social media ay binahagi ni Torre na lumabag ang kanyang misis sa number coding scheme. Nahuli raw ang kanyang misis sa pamagitan ng no contact apprehension. Pabiro sabi ni Torre, hindi lang siya General Manager, General Payer din dahil siya raw nagbayad ng 500 pesos sa multa ng misis.
Wala umanong sinisino ang MMDA at kahit ang kanyang misis kailangan dumaan sa tamang proseso. Biro pa ni Torre, impound na ang kasunod kapag lumabag ulit ang kanyang asawa. Nagkita po sa Malacanang sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Chris Aquino. Naghanda ng home-cooked lunch ang unang ginang para sa belated birthday celebration ni Chris sa Bahay Pangulo. Inorganisa ito ng designer na si Michael Leyva na kapwa-kaibigan ni na Mrs. Marcos at ni Chris. Ito ang unang pagkakataong nagkaharap muli ang Pangulo at si Chris sa loob ng 31 taon matapos siyang makapanayam ni Chris sa isang palabas noon. Ang kwento ng First Lady, related siya kay Chris at mag-asawa ang tiyahin ng First Lady at ang tiyuhin ni Chris Aquino. Nakaranas ng mataas sa heat index o ramdam na init ang ilang lugar sa bansa. Sa Dumangas, Iloilo, ramdam ng ilang magsasaka at tricycle driver ang init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, nasa 40 degrees Celsius ang damang init doon dahil isang coastal town ng lugar. Nakaranas din ng 40 degrees Celsius na heat index sa mga residente sa Cotabato City. Ipinasilip ni David Licauco ang kanyang training para sa sinalihan niyang International Indoor Fitness Competition. At syempre, kumasa rin ako sa kanyang training. Narito ang aking chika. Mula nang mag-post si David Licauco ng kanyang first ever indoor fitness competition sa Taiwan kamakailan, maraming naging interesado sa bagong fitness trend na ito. Sinamahan ko ang pambansang Ginoo sa kanyang training para malaman kung gaano ito ka-challenging. Bakit importante warm-up? Para di ka ma-injured. Hindi pumayag si David na kwento lang. Dapat may immersion din daw ako. Yan, o saba. 5 reps. Yes! Nakasabay pa namin sa training si Sparkle star Vince Maristella. I was bored with the gym. Lifting lang. So, naganap ako ng training na with purpose. Pare-pareho ang format ng race kahit saang parte ng mundo. Di tulad ng triathlon, di na kailangan ng special skills tulad ng swimming at biking. Dito, kailangang makumpleto ang 8-kilometer running. At may 8 workout stations na kailangang daanan. Kabilang na dito ang lunges na may hawak na pabigat. Meron ding burpees with broad jumps. Ang pagtulak ng sled na may weights. Challenging din ang sled pulling. Lalo na kung may kasamang intriga. Sino iniisip mo? Wow! Totoo. Hinila ko pabalik sa akin. Oo, hinila mo pabalik sa'yo. Sino? Is there a letter A? Huh? Is there a letter A? Mahirap din ang ski erg at rowing. At ang pinaka-challenging kay David, ang wall balls. No age limit daw ito. Pero dapat kumonsulta muna sa doktor para siguradong safe kung magsisimula na nito. Mahirap naman talaga siya. Challenging naman talaga siya. Hindi siya yung parang usual na weights, buhat-buhat. Pero again, lahat naman nagsimula sa mahirap. And then eventually, mas dadali siya ng dadali. Ang goal daw ni David, to be better and achieve balance. Magandang mind conditioning din ang workout para sa kanya. It's some form of meditation for you. Yes, yun lang ginagawa mo at one time eh. Out of 2,500 racers, nag-number 50 si David nang sumali siya sa Taiwan. At kauna-unahang Pilipino na nag-place sa Open Division. Goal daw ng pambansang Ginoo na makatungtong sa top 3 podium representing the Philippines. David, what motivates you? I feel like para how you do one thing is how you do everything. Sa business, sa pag-aarte, para medyo chill lang ako. So parang gusto ko na sa lahat ng aspeto ng buhay ko, na-challenge ako. May chine-chase pa rin ako. Excited at more than ready nang sumabak sa mga action scenes ang cast ng bagong Kapuso action drama series na Firewall. Narito ang aking chika. Action-packed na seryeng puno ng puksaan laban sa mga naghahasik ng kasamaan gamit ang internet. Yan daw ang dapat abangan sa bagong seryeng Firewall na pangungunahan ni Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Kailin Alcantara, Jack Roberto at Buboy Villar. Kasama rin nila sina Rojon Cruz, Rafael Landicho at marami pang iba.
First time daw ni Kylie na gumanap sa isang action series. Pero excited siya dahil magagamit siya ang favorite pastime niyang firing. At makakasama niya si Kylie na itinuturing niyang girl crush. I was intimidated kay Ate Kylie kasi even though she's very feminine looking, like super ganda po niya, but angas talaga eh. May intimidation po ng onte. Pero ngayon po wala na. It's just, actually ngayon parang sister/mom yung relationship namin. Si Rojo naman, mula sa pagkapanalo sa Stars on the Floor last year, lulundag naman ngayon sa mga eksena na may bitbit na baril. Andiyan naman si Kylie, siya yung mag-guide sa amin sa mga action scenes. Ready naman tayo. Tsaka yun nga, as a dancer din, pag may mga tuturo ng mga fight scenes, kaya naman natin ma-pick up. Balik action series din ito para kay Miguel matapos bumida sa Voltes 5 at mga batang riles. Pero bago raw mapanood ang Firewall, may aabangan tayong action pasabog mula sa Kapuso Star. Meron akong isang surprise ngayong April ipapalabas. Sobrang excited na ako. Nakita ko yung material. Masasabi ko lang, in-effortan. World class siya. And that's my Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Eto mga kapuso, hindi po mga naka-jersey o kaya sports attire ang mga naglaro sa isang basketball match sa Talian Mountain Province. Ang mga manlalaro nakasuot ng bahag. Yan po ang bahagketball na bahagi ng kanilang pista na Ayowing Di Lambak Edtadyan Festival. Di lang basketball skills ang ipinamalas sa mga manlalaro, kundi maging ang kultura ng mga iguro. I-preserve natin ang kultura, ang heritage. Yun ang yung mas makabulhang dahilan kung bakit nila ginawa yun. Tama. At yan po ang mga balita ngayong weekend, mga kapuso. Para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.